Guys, meron ako special na update sa inyo kasi yung ating bagong portfolio tracker ay magagamit nyo na. Ito ay demo natin para ma-feel nyo kung gaano ka-effective itong ating bagong portfolio tracker. So dito sa ating comment section ng video na ito, nasa comment lamang yung link. Pinutin mo lamang itong link na ito para masabayan mo ako kung paano ito ginagamit at kung gaano ito ka-useful. Guys, ito yung unang makikita mo sa ating portfolio tracker. Again guys, disclaimer, ito ay public data, itong nakikita nyo today. And also, ito ay pwedeng baguhin ng kung sino man. So kung gusto mong gamitin ng full itong ating portfolio tracker, ito ay nasa ating website. So private lamang yan, ikaw lamang makakita. Ito ay sayo at ikaw lamang ang makakagamit nito. Okay? Now, umpisahan natin. Now, ang unang update guys na gusto kong ibahagi sa inyo ay mayroon na tayong import. Kumbaga, pwede na tayo mag-import ng ating transaction directly. Today, ito ay dalawa pa lamang from Dragonfy and also Call Financial Account. Okay? So, gusto ko muna i-demo sa inyo kung paano ito gumagana. Now, punta muna tayo sa ating Dragonfy. Kunyari sa transaction natin. So, yung data dito, ito yung ating Dragonfy Challenge account na 1K lamang. And then, ang gagawin ko ay export ko lamang yan by PDF. Ayan. Then after ma-download yan, okay, so now ang gagawin mo, punta mo lamang itong portfolio tab, then sa transactions section, and then dito ay meron ng import. Now pagdating dito, may dalawa ang choose file dito na pwede ka mag-upload. Pag PDF lamang ang i-upload mo, dito mo lang siyang ilalagay sa taas. Kapag ano naman, CSV, HTML, and text, pwede mo siyang ilagay dito, no? Ayan, nakalagay naman. So dahil nga PDF tayo, and then, ang gawin natin, puntahan lamang natin itong ating dinownload. Ayan. Open lamang natin. Make sure na naka-indicate kung anong broker yan. Call Financial ba or Dragonfy. And then, make sure na i-ano natin to, parse and preview. Makikita mo dito guys, no, very advanced na to kasi yung mga data katulad nito ni Wilcon, wala sa ating portfolio. Hindi niya yan automatic na ipapasok kasi wala naman data tayo dyan. So, dahil nga meron tayo dito itong keepers, so ayan, okay siya, no? So, lagay natin dito import, and then makikita natin dito na naka-import na ang keepers. Ayan, imported from Dragonfy Keepers Holdings. And then, ang gawin natin para mas accurate ito, punta tayo dito ulit sa ating transactions, and then January. Ayan, meron bang buy. Ayan, puro may buy. Okay, download lang natin to. And then, balik tayo dito sa ating portfolio tracker. Transactions. Okay, PDF. And then, ito. Ayan, pinaka bago nating dinownload. Then, ayan. And then, parse lamang natin. So, dito makikita mo na lahat ay okay. Ayan. Okay, nabasa niya lahat. Then, import lamang natin. Okay, so, antay lamang natin ng kaunti kasi medyo marami-rami din itong data na to. Ayan. So, imported transactions. Antay lamang tayo. So, same lamang din yung data na gagawin natin sa Call Financial din. Ganun lamang din, no? Ayan. Naandito na yan. Now, kung pupuntahan natin tong holdings tab na to, makikita mo na today itong mga dinagdag natin. Ano? Guys, example lamang natin ito. Okay? Ang gagawin natin ay automatic na rin iyan meron. Kunyari, gusto kong tignan ang data ni or chart ni FB. Yan. Naandyan agad yung chart ni FB. Chart ni Wilcon. Ayan. Okay? Ang kagandahan din dyan ay makikita mo na dito, no? Pwede ka na maglagay dito din sa ating holdings tab ng TP point and also stop loss natin. Ilang araw na nating hold itong ating mga naandito, no? Automatic na yan. Now, ang gawin natin, puntahan natin itong mga tools na bago nating dinagdag. So, hindi natin to iisa-isahin lahat kasi sobrang dami ng data na meron tayo na pwede mong gamitin, useful, no? Now, dito na tayo sa tools. Dito guys, sa tools na ito, itong dividend calendar na ito guys, ay ang kagandahan dito makikita natin sa mga holdings natin kung ano yung mga paparating na dividendo na mayroon tayo. So for example, dito yung AUB, yung payment date dito ay December 18, 2026. And ang ating shares na hawak ay nasa 900 for example, and meron 50 centavo na
dividend na ibibigay itong si AUB. And sa ating 900, meron tayong matatanggap na 450 pesos. Kita mo rin dito ang ilang days bago matanggap ang dividendo. No, makikita mo siya dito. Automatic na ito, guys. Ngayon naman, kung gusto mong i-double check and medyo nagkaroon ng error, pwede mo itong i-correct. Yan, kunyari dyan, ex-dividend date, pwede mo siyang gawin, no? So yan, para mas accurate yung ating data dito. Ang kagandahan dito, calendar yan na pwede mong tignan, ay mapaparating na ako ng dividendo. You have to expect na papasok yan sa iyong portfolio. Now dito tayo guys sa position sizing naman sa tools natin. Dito importante ito para sa mga investors. Bakit? Kasi kunyari meron kang stop loss area, kunyari nagaganon ka, gumagamit ka ng stop loss. Okay? So ang gawin natin, dito ay automatic na pumapasok yung ating kung magkano yung portfolio value natin. Okay? So ang gawin natin yung ating capital available to invest. For example, ang capital na available lamang na gusto kong invest ay 100,000. So kunyari nag-entry ako sa 12.5 and then ang aking stop loss ay nasa 11 pesos. And then ang risk o percentage ng portfolio ko lamang na i-invest na gusto kong nakaya kong ipatalo kunyari ay nasa 3%. Okay? Then calculate, makikita mo na agad dito kung magkano ang dapat mong shares. Of course, makikita mo diyan na 'di ba, mayroon tayong board lot. So be consider na lang dito yung board lot. And then magkano yung total cost. Andito makikita mo kapag naabot daw yung stop loss, matatalo ka ng 7,888 pesos. Yan, makikita mo siya dito, no? Dito lamang yan sa ating position sizing tools. Now, rebalancing, ito yung kagandahan sa atin. No? Sa rebalancing guys, sa ating portfolio holdings today, so for example, ang gusto ko lamang budget, ang gusto ko lamang kayang iabot ng aking portfolio technically, no, kunya sa isang stocks ay 50%. Kapag lumagpas na yung holdings mo dito ng 50% dahil nga umakyat yung presyo, may makikita ka dito na nakalagay na pwede ka magbawas na ng 32,000 pesos para doon sa yung target na positions. Ito yung kagandahan ng ating rebalancing. And also naman kapag halimbawa ang target mo ay 20 and 16 pa lamang dito, makikita na mayroon pa rin kaya pang mag-add ng 8,500 pesos. Ito yung kagandahan ng ating rebalancing. No? So ginagamit natin ito to have better risk management sa ating portfolio. And then, ito namang DCA or cash cost averaging, na andyan din ito. Ayan, so lagay ka lamang dyan. Dito naman tayo sa what if. Itong what if na ito, so for example, sabihin natin PPC, yan, Price Corporation. And then, kunyari nag-invest tayo ng 150,000. So, kung nag-invest tayo 2 years ago, magkano na yung ating kikitain? Makikita natin siya dito. Ayan, 43%. 3 years ago, kung nag-invest tayo 3 years ago, magkano sana yung ating kikitain? Ayan, 184. 5 years ago, magkano sana ang ating kikitain kung nag-invest tayo sa Price Corporation? 160,000 pesos. So, yung dividend receive na naandito, so hindi pa natin siya nalalagay. Ayan. So, makikita mo dito yung ating capital appreciation depende doon sa mga stocks na gusto mong ilagay dito. Okay? So, kumbaga, nagba-backtest din tayo, no? Maliban dyan, ang kagandahan din sa bago nating update din, itong annual report. Importante ito kasi kung gusto mong malaman yung year by year report or annual na kinikita mo, dito mo rin siya matignan. Ang kagandahan din dito ay pwede mo na itong ma-download. No? So for example, 2025. Dahil nga ito ay bago pa lamang, pag nag-generate tayo, wala yung laman kasi sobrang bago pa lamang ng ating data. So, gawin natin 2026, yung year-to-date na performance ng portfolio na naandito today. Now, kung gusto ko itong i-download or i-print, okay? Ayan, pindutin ko lamang yan, syempre yung button na ito. And then dito, makikita ko na, no, yung mga data, information, no, ng aking portfolio. So, pwede ko siyang i-print or i-download para meron akong copy. Ayan guys, no. Ito yung kagandahan ng ating portfolio tracker na bagong update. At hindi lamang yun, syempre, meron pa tayong dinagdag dito, no, yung stress test natin.
Sa stress test naman, dito natin makikita kung gaano na kaganda yung ating diversification. No? Kasi dito, titignan natin what if mangyari ulit itong 2008 financial crisis, ano yung magiging epekto sa yung portfolio? 2020 pandemic, 2022 inflation, ano yung mangyayari sa portfolio mo? No? Pag niran mo ito, makikita mo kung ano yung mga delikado. Okay? Ayan, makikita mo yung epekto ng 2008 financial crisis sa yung portfolio today. Ayan. And magkano yung magiging estimated portfolio value mo na lamang. And also 2020 pandemic, 2022 inflation. Okay? And so on and so forth na mga data. Ang nakagandaan din dito ay meron tayong sector and stock correlation heat map. Okay? Ang ginagawa nito, if magkaroon ng -1, no, ayan, parang ganito, ibig sabihin, opposite sila ng direction. Kapag meron +1 na ganito, na red, ibig sabihin, same lamang sila ng direction. Kung kunyari, example natin, ito, si Keepers daw at Wilcon. Okay? Keepers, paano siya binabasa? Ito daw si Keepers, and then ito naman si Wilcon. Okay, so ito siya. Nasa -72.72. Ayan. So ang ibig sabihin nito, halos separate sila ng galaw. Kapag bumagsak si Keepers, tumataas naman si Wilcon. Kapag tumataas si Wilcon, bumababa naman yung Keepers. Ito yung ibig sabihin nito. And wrong example natin dito, nakikita mo si IMI at Home. So example natin, IMI and Home. Ayan. So halos same lamang sila ng direction. Kapag bumagsak, babagsak din yung isa. No, ito yung ginagawa din natin. Maliban dyan, syempre, yung mga stress test din natin, makikita mo dito. Basahin nyo na lamang guys ito kapag meron na kayong portfolio tracker natin. And also, Renz AI. So, sa Renz AI naman, dito naman natin tinitignan yung gaano tayo ka-align doon sa ating goals. So for example, goals natin ay retirement. Horizon natin ay 7 years, no? More than 7 years, and moderate lamang tayo. Kapag pag sinave natin ito, then i-run natin yung ating analysis sa ating portfolio, allocations mo, maliban sa allocations, ano yung sinasabi, no, ng ating portfolio today. Okay? Eto siya. Okay? Yan yung kagandahan. Now, maliban dyan, syempre, meron din tayong finance tracker, personal finance tracker natin, income expenses, cash flow natin, makikita mo din siya dito. Pwede mo itong gamitin guys, no? Okay? And then, ang isa sa kagandahan din dito ay pwede mong i-track ang iyong portfolio versus the PSEI. Yung returns everyday, natatrack yan, no? Ayan. Okay? Then, goals natin, savings versus investment value, makikita mo rin siya dito. Okay, so ito yung mga goals. Kunyari, income, ayan, portfolio. Okay, so sa portfolio, dito mo makikita yung sector allocation, top 10 market, top 10 by market value, cumulative investment, per performance mo, cost basis by market. Yan. So insights. So makikita mo rin siya dito, mga biggest drawdown natin and win rate natin. So importante naman ito para sa mga traders, no? Yan, na win rate. Buying power, dito mo ilalagay kapag mayroon ka mga dinideposit, sobrang dami na pwede mong tignan. Watchlist, ayan. So ito namang watchlist na ito, kapag na-hit yung ating target price, ay automatic iyan mag-i-email sa ating email address. Okay, sa mga nakalagay dito. Pero guys, dahil nga ito ay public, huwag ka maglalagay dito, no? Kasi ito ay naka-public. Okay, dahil nga hindi ito sa'yo, ano lamang to, demo lamang natin, wag. So kung gusto mong gamitin na private para sa'yo lamang talaga yung data na ito, na ganito mismo, ay puntahan mo lamang ating website, pasok ka lamang, create ka ng account, and then magagamit mo ito ng libre. So mag-login ka lamang dito, create ng account. Yung ating PSE Warrior Academy and also ating
ang ating portfolio tracker. Nasa annual rate yan. Puntahan mo lamang para magamit mo na yan. Okay guys, so ngayon ang gawin mo, kung naka-curious ka sa ating portfolio tracker kung worth it ba ito para sa'yo, gamitin mo ang ating link na nasa baba sa comment section para magamay mo ito, no? At magamit mo ito. Kung worth it, then go ahead, sign up, create account, and use the academy natin, the portfolio tracker, and many more, no, na pwede mong gamitin dito. Again, this is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely, no? And also, see you on the other side. And abang-abang lang kayo guys kasi sobrang dami pa nating i-update, i-improve sa ating website mismo na useful para sa ating investors, no? Paramihin natin yung nag-i-invest dito sa ating merkado. Okay? Bye-bye!